Sa palagay ko siguro mas mabuting ipagtapat mo na kina Bruno at Raquel na si Don Antonio ang kanilang ama. Ano naman ang mapapala ko kapag sinabi ko yun sa kanila? Pagtatalunan lang namin yon. Kung ngayon nga hindi nila ako pinakikinggan o iginagalang man lang, lalo na kapag nalaman nilang hindi ako naging tapat sa kanilang ama, kaya mahirap yun. Tignan mo, ngayong hindi pa nila alam ang katotohanan, si Bruno ay bastos at wala man lang paggalang sa iyo. Ay sandali, pwede ba? Wag na natin pag-usapan ang tungkol dito. Mabuti pa magsulat ka na lang para ma-relax ka. Hindi ko kaya magsulat. Ay kaya mo yan, alam ko magaling ka dahil ibinibigay mo Walang lahat pumapasok ng sa kaalaman mo utak kapag ko. ikaw ay nagsusulat. Maupo ka. Sige, simulan mo na. Ay, Ma'am Victoria, bakit di mo isulat kung anong nangyari sa araw na ito? ang alin? Ang pagtatalo naming mag-ina? Hindi. Ang paglabas ninyo ni Fernando. Kunwari, hindi ikaw ang kasama niya, kundi isang dalaga, isang napakagandang dalaga, at kaakit-akit kasamang isang napakakisig na lalaki. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba napakaganda na aking ideya, Ma'am Victoria? Tama ka, sige, susubukan kong gawin. Tignan natin kung magandang kalalabasan nito. Pansamantala, ipaghanda kita ng mainit na tsaa Sige, para salamat. ganahan ka. Tu almohada, hoy vístete de gala. Huwag mo sabihin yan dahil alam ko mabuti kang tao. At naging mabuti kang ina sa kanila. Hindi mo ako kilala. Marami kang hindi nalalaman sa akin. Dahil yun ang nakikita ko. Ay, nakakaloka. Kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Grabe. Siguro Augusto, hindi na kami makakauwi ngayong gabi. May pakiusap ako. Pumunta ka sa Maison del Marquez Hotel at magpabook ka para sa dalawa. Pero, Yes, sir. Tayo na. Mahal, hindi ba nakakaya kung aabalahin pa natin ang tatay mo? Isa pa, hindi ba mas komportable kung doon tayong dalawa sa hotel? Ano kaya kung mag-divorce na tayo? Sa kabila na nangyari sa ating kagabi, gusto mo pa rin makipag-divorce? Oh, hindi pwede. Nasasaktan mo ang ego ko. Walang bawian. Wala namang ganyanan. Marami tayong dapat pag-usapan. Huwag kang mag-alala. Pag-uusapan natin yan lahat. Bukas ang ilaw. Siguradong nandito siya. Itay? Itay? Itay! Itay! Hindi! Itay, anong nangyari? Anong nangyari Maria sa Jose, inyo? huwag mo siyang gagalawin. Marami siyang sugat. Meron ka bang telephone number ng ospital o kahit ng ambulansya? Nasa phone book. Nasaan? Kukunin ko. Katabi ng telepono. Itay, anong nangyari? Nahulog ka ba? O meron bang nanakit sa inyo? Hindi ka ba natuloy sa Amerika, anak? Hindi. Ibinalik kami ni Alex. Alam ko, mahal ka ng lalaking yun. Hello? Please, kailangan namin ng ambulansya rito. May taong sugatan. Ito yung address. Central Park, Street 14, number 22. Number 22. Huwag ka na po magsalita. Parating na po ang ambulansya. Huwag na kayo magsalita. Paano yung isang lalaki? Inakusahan ba niya ako? Hindi niya yung magagawa, Itay. Si Rufino ang may kagagawa nito. Sino yun? Sino siya? Itay. Papunta na rito ang ambulansya. Salamat. Bakit ka kasi umalis doon, Itay? Sinabi ko na sa sulat. Oo, sinabi mo nga. Pero masyado kami nag-alala sa inyo, Itay. Oo, alam ko. Akala ko'y makukulong ako. Ayoko kayo mga anak ko magdusa sa kasalanan ginawa ko. Hindi. Itay. 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 Sagutin mo ang telepono. Sagutin mo. Ano nangyari? Kasi kanina pa ako tumatawag sa inyo, Sir Bruno. Kanina pa po. Kanina po kasi, nagkaroong eskandalo. Nag-away si Paula at si Ma'am Raquel. Tinanggal ako sa trabaho, sir. Bakit? Ano nangyari?
Ibinasyal ko sa labas si Paula katulad ng iniutos mo sa akin, sir. Kumusta naman si Alejandro? Mabuti, inuwi niya sa bahay. Namamasyal naman ang dalawang babae kasama ang kanilang asawa. Sinabi ko na sa'yo, hindi niya yung asawa, inutil. Kumusta si Mama? Iniiwasan ko makapag-usap sa kanya. Ano gagawin ko, Sir Bruno? Pakiusap, sir. Ayoko mawala ng trabaho. Huwag kang mag-alala, ako na bahala pagdating ko. Kailan darating si Alejandro? Hindi ko pa alam. Alamin mo, tawagan mo ako pag may sagot na. Pero, nasaan ka ba? Dito, sa Merida. Paging Dr. Alden Llanes, please proceed to the emergency room. May balita na ba? Wala pa. Ayun na palang, Doktor. Doktor, kumusta ang aking itay? Swerte naman at walang natagpo ang internal injuries. Pero bugbog ang kanyang katawan. Ano, bugbog? Ang sabi nahulog lamang siya pero sa pinsalang natamo hindi ako sigurado sa sagot niya. Sigurado kayo? Hindi ko alam. Siguro, dinadaing niyang kanyang tuhod na siyang napuruhan. Dati na yung napinsala, tama ba ako? Opo, Hindi man lang ba siya naipagamot? hindi po. Sige, ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. Bukas na bukas din, maaari niyo na siyang iuwi. Salamat po, Doktor. Salamat Walang po. anuman. Salamat. Tayo na. Dito muna ako, Alex. Sige, dito na lang ako sa tabi mo. Huwag na, nakakahiya naman. Magpahinga ka na muna. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Isa pa, Sino si Rufino? hindi ko alam. Kanina nabanggit ng tatay mo si Rufino at ang pagkakarinig ko yun na may kagagawa nito. Oo, siya nga, pero talagang hindi ko siya kilala. Okay. Inumin mo na yung kape mo para kumalma ka. Sino pagsasama? Sino? Ang alam ko, Tayo-tayo pa ba sina uli? Hector, si Julian. Eduardo. Ano ba, wag si Eduardo madaya yun. Umanap na lang kayo ng iba. Mas mabuti yun. Si Ulysses? Ulysses! Kuya, Kailan ka dumating? ngayon lang. Hindi ako makapaniwala, gumagwapo ka. Siyempre naman. Ikaw talaga. Nasaan ang asawa mo? Ay, wag natin pag-usapan si Raquel. Palagi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo. Teka, sandali. Galing kang Europe, 2 years? 3 taon. Hindi ka maniniwala kung sino ang nasa party. Talaga? Sino? Si Maura. Wow! Kung ganun, si Raquel nga ang unang nanakit. Natural na gaganti nga si Paula. Kahit na nakakahiya yun. Maraming nakakita sa ginawa nila. Bakit ka nagpapa-apekto sa kanila at saka anong pakialam mo doon? Dapat malaman yun ni Alex. At siya dapat ang maapektuhan at wala ka na dapat pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanila. Naintindihan mo ba yun, Maura? Kaya tumigil ka na. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hindi ka rin mapapalagay. Teka, ano ka nga ba sa kanila? Isa kang ex. Hindi ka nga kasi pasado na maging girlfriend, hindi tulad ni Maria Jose na isang asawa. Ay, nakakainis ka talaga. Ay, huwag kang magalit. Sinasabi ko lang naman sa'yo ang totoo na hindi mo naisip noon. Ibig kong sabihin noong kayo pa ni Alex. Kung ako sa'yo, Pwede ba Maura... tumahimik ka? Kahit kailan, hindi ka magiging ako, kaya manahimik ka. Mga binibini! Tingnan niyo kung sino ang kasama ko. Hello, ladies! Jeez. Napakagwapo mo pa rin, ha? Magandang comment yan. Galing sa pinakamagandang babae dito. Ay. Huwag mo silang masyadong bulahin. Madaling maniwala ang dalawang yan. Alam nyo, naiinggit lang siya dahil wala man lang pumupuri sa kanya. Well, kaya siya napangasawa ni Raquel. Si Raquel ba ang sinasabi mo? Ang taang ginagawa niya, batuin ako ng flower vase kapag nagagalit siya. Pwede ba huwag na natin siya pag-usapan? Ano po tayo? Ay, nako. May nabalitaan ako. Ikinasal na daw si Alejandro. Ay, oo. Sa isang pangkaraniwang babae at mukhang katulong. Hindi nga. Ang totoo, hindi naman gaano karaniwan. May hirap nga siya pero talagang napakaganda. Galing ba sa Ay, Merida? siguradong hindi, kundi sa Zaki. Teka lang, hindi mo pa ba alam ang buong kwento? Sige nga, ikwento mo sa akin. Napakaingay rito. Bakit hindi na lang tayo sa bahay mag-usap? Hindi ba sinabi sa'yo ni Sir Alejandro kung kailan sila babalik? Walang sinabi sa akin. Nung dumating ako, wala na sila. Hindi pa oras ng pasok ko. Pero bumiyahe ba sila? Yun ang sabi nila. Bakit? Kasi gusto ko sanang kausapin na para taasan ang sweldo ko. Pero wala yata sa timing. Alam mo na. Salamat.
Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi. Sir Bruno, Anong oras na? Anong natuklasan mo? pasensya na po, wala pong nakakaalam. Tinanong ko na ang bantay. Ang sabi niya, bumiyahe sila kaninang hapon. Kaya lang po hindi niya alam kung kailan babalik. Sige, mabuti naman at wala siya dyan sa bahay. May isa pa akong problema, sir. Tinanggal na ako sa trabaho ni Mama Raquel. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo ako nang bahala? Storbo! Wag mo nang guguluhin ulit si Mr. Samaniego. Kaibigan mo? Alis na ako. Sundan mo. Opo, boss. Salamat, sir. Ingat. Tay! Tay, ano nangyari sa inyo, Tay? Ay, Ay, Tay! anak. Diyos ko! Anak ko.